Lord Jesus Christ. Muli magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Father. Napakaganda po ng ating talinhaga sa araw na ito. At ayon po sa isang kilala na protestante na bihasa sa Biblia na si William Barclay, itinuturo sa atin ng talinhaga sa Ebanghelyo ang tatlong bagay. Una, nagpapakilala ito tungkol sa ating Diyos. Pangalawa, nagpapakilala ito tungkol sa atin na mga tao. At pangatlo, nagpapahayag ito tungkol sa Panginoong Hesus. Una, nagpapakilala ito tungkol sa ating Diyos, na ang ating Diyos ay may tiwala at nagtitiwala sa tao. The owner of the vineyard entrusted the vineyard to the tenants. He did not even stand over them to exercise a police-like supervision. At nang ma-entrust niya ito, siya ay umalis sapagkat may lakad siya. It shows that God pays men and women the compliment of entrusting them with His Word. Ang bawat gawain ay binibigay at pinagkatiwala sa atin ng Diyos upang gawin natin. Yan po ang isa sa mga nilalaman o nagtuturo na kung ano ang Diyos sa atin. Ipinapakilala rin ng talinhaga ang presensya ng Diyos. God is very patient with us. Ang Panginoon ng ubasan ay nagpadala ng mga mensahero at utusan ng makailang beses. Binigyan niya ng maraming pagkakataon na ituwid ng mga pinagkatiwalaan ang kanilang baluktot na gawain. He did not come with a sudden force or vengeance. Nang marinig niya na ang kanyang mga isinugo ay pinapatay at inabuso. God bears with men and women in all their sinning and will not cast them off. Sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel, ipinabatid ng Diyos, ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan na ang sinumay mamamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat sila dapat mamamatay sa kanilang kasalanan. Ganon din ang turo ni San Pedro sa kanyang ikalawang sulat. Sinasabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang pasensya ng Diyos. Ang talinhaga ay nagpapahiwatig rin ng paghukom ng Diyos. It tells us of God's judgment. Sa katapusan, the master of the vineyard took the vineyard from the tenants and gave it to others. Ang matinding paghukom ng Panginoon is when He takes out of our hands the task which He meant us to do. A man has to sink to his lower level when he has become useless to God. Pangalawa, nagpapakilala ang talinhaga tungkol sa atin na mga tao. Ano ba tayo? Ang talinhaga ay napapakita kung paano ka pribilehiyo tayong mga tao sapagkat kung titingnan natin sa talinhaga, ginawa na ng lahat ng may-ari bago ito ipinagkatiwala
sa mga magsasaka o sa mga tenants. Binakuran niya, nilagyan na ng pressing pisaan ng mga ubas, at naglagay pa siya ng tore. Kaya nga, the vineyard is well equipped. Ang gagawin po lamang ng mga tenants o ng mga magsasaka ay gawin nila ang dapat nila gawin upang ito ay magkaroon ng produce. God, when He gives us the task, He also equip us. Tinutulungan din niya tayo upang ma-accomplish natin ang mga bagay-bagay na iyon. Ang talinhaga ay nagpapahiwatig din ng kalayaan ng tao. It tells us our human freedom. Hindi naging pulis ang may-ari ng ubasan sa mga tenants, bagkus hinayaan niyang silang gawin ang gusto nilang gawin. Ang Diyos ay hindi isang tyrannical na tao o kaya naman na master na kung saan siya ay nagbabantay palagi sa atin. Hinayaan lang niya tayong gawin ang ating gagawin. He is not like a military commander, or rather He is like a military commander na kung saan binibigyan niya ng task ang kanya mga tauhan, and He trusts na ito ay gagawin nila. Malalaman din natin sa talinhaga ang pananagutan ng tao. If we are also given the task by the Lord, mayroon rin tayong accountability. We have also to be answerable to the Lord. Mayroong panahon na kung saan there will be pagkukwenta ng Master. And tayo will come to the day of reckoning. We are answerable for the way in which we have carried our task, gave us to do. At ang talinhaga rin ang nagpapakita na ang kasalanan ay pagkukusa. It is deliberateness of human sin. Kusang sumaway ang mga magsasaka sa may-ari ng ubasan. Ang kasalanan ay sadyang salungat sa Diyos. Ito ay ang pagsunod sa kalooban natin at hindi ang kalooban ng Diyos, sapagkat alam naman natin kung ano ang mga pamaraan ng Diyos. The tenants carry out a deliberate policy of rebellion and disobedience towards the Master. Pangatlo, nagpapahayag ang ating talinhaga tungkol sa ating Panginoong Hesus. Nagpapahayag ito ng mga pang-aangkin ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Siya ay naiiba sa mga propeta na pinadala noon ng Diyos. Kahit paman kung sinong propeta ang noon na pinakadakila, hindi pa rin ito katumbas kay Jesus, sapagkat si Jesus ay siyang anak ng Diyos. It gives us quite clearly Jesus lifting out of the succession of the messengers of God. And no one could deny the honor of these prophets, but they were just servants of God. Si Jesus ay siyang mismong anak na ipinadala ng Ama para sa atin. This parable contains one of the clearest claims Jesus ever made to be unique, to be different, even the greatest of those who went before Him. So tandaan po natin, sapagkat mayroon pong mga ibang relihiyon o ibang mga perspective na Jesus is just any other prophets. He is not God. He is not the Son of God. But here in our gospel, it is very clear that Jesus claims to be the Son of God. At panghuli,
Ang talinhaga ay nagtuturo sa atin ng pagsasakripisyo ni Jesus. Maliwanag na alam ni Jesus ang naghihintay sa Kanya at alam rin niya kung ano ang Kanyang gagawin. In the parable, the hands of wicked men killed the Son. Jesus was never in doubt of what lay ahead. He did not die because he was compelled to die. Rather, he went ahead in spite that he knows what would be ang kahinatnan ng kanyang pupuntahan. He was very willing and he was very conscious of what he was doing. Kaya mga kapatid, sa panghuli, ang talinhaga ay nagpapaalala sa atin o nagbabala sa atin tungkol sa Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila. Hindi dapat sila mamamatay sa kanilang kasamaan. The prophet Ezekiel reminds us, turn from your evil ways. At sana po naman sa panahon na ito ng Kwaresma, ito po ang dapat nating gawin so that we will be worthy to meet the risen Lord at Easter time. God bless us. Please all kneel